Mga kababayan, huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Ngayon ay araw ng Sabado at narito ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents sa loob ng linggong ito. Isinagawa ng mga operatiba ng PNP Women and Children Protection Center ang isang rescue operation sa Zamboanga del Norte na nagresulta sa pagkakasagip ng 2 menor de edad mula sa kalunos-lunos na kaso ng online sexual abuse and exploitation of children. Narito ang balita ng report mula kay Patrolwoman Sana Rose Luna. Matagumpay ang naging pagsagip sa 2 menor de edad na biktima ng pang-aabuso sa isinagawang entrapment and rescue operation ng mga tauhan ng Women and Children Protection Center o WCPC noong Martes, July 15, 2025 sa Barangay Bantayan sa bayan ng Sindangan, Zamboanga del Norte. Sa bisa ng warrant to search, seize and examine computer data o WSSECD ay nahuli ang suspect na ina mismo ng 2 nasabing biktima. Ito ay nagbebenta ng malalaswang larawan at videos online kapalit ng pera. Sa patnubay ni Police Brigadier General Maria Sheila T. Portento, tumatayong hepe ng WCPC, kasama ang mga operatiba ng Mindanao Field Unit nito sa pangunguna ni Police Colonel Mario M. Baqueran Jr., ay agad na nagsagawa ng investigasyon sa naturang impormasyon na nagresulta sa matagumpay na pagkakahuli ng suspect at pagka-rescue ng nasabing mga biktima. Samantala, kasama sa mga nakuhang ebidensya ang mga gadgets na positibong naglalaman ng mga malalaswang larawan at videos ng mga menor de edad na ginagamit sa pagbebenta ng mga ito sa mga foreigner para pagkakitaan. Nasa kustudiya na ngayon ng Sindangan Municipal Police Station ang naturang suspect, habang nasa pangangalaga naman ng MSWDO ang mga nasagip na biktima para mabigyan ng tamang assessment at pagsusuri. Huwag mag-atubiling magsumbong sa tanggapan ng WCPC kaugnay ng ganitong aktibidad gaya ng online sexual abuse and exploitation of children na may kaparusahang habang buhay na pagkakabilanggo. At kung may nais kayong isumbong kay Aling Pulis, maaari kayong tumawag o mag-chat sa aming WCPC helpline. Mula sa PNP Women and Children Protection Center, ako ang inyong PNN correspondent Patrolwoman Sana Rose Luna, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Luna. Bumagsak na sa kamay ng batas ang isang Bumagsak na sa kamay ng batas ang isang lalaking pinagahanap sa kasong statutory rape matapos itong maaresto ng mga operatiba ng Alcala Municipal Police Station sa isang operasyon sa Tarlac. Police Master Sergeant Marvin J. Cromero sa report. Naaresto ng mga tauhan ng Alcala Municipal Police Station ang isang wanted na individual na may kinakaharap na kasong statutory rape sa Sitio Pies, Barangay Dolores, Capas, Tarlac. Ang suspect ay kinilalang sa alias na Loreto, 68 taong gulang, walang trabaho at residente ng Barangay Pinandangan, Sentro, Alcala, Pangasinan.
Batay sa dokumentong nilabas ng korte, ang suspect ay may alias warrant of arrest kaugnay sa kasong statutory rape sa ilalim ng criminal case number B-3134 na walang nirekomendang piyansa. Matapos ang pagkakaresto, dinala ang suspect sa isang klinika sa Poblacion East para sa medical at physical examination at dinala sa himpilang ng pulisya para sa dokumentasyon at kaukulang disposisyon. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang iyong PNN correspondent, Police Master Sergeant Marvin J. Romero, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Master Sergeant Romero. Isang malaking tagumpay laban sa iligal na droga ang naitala ng Tagbilaran City PNP matapos masamsam ang mahigit 11.2 milyong pisong halaga ng inihinalang shabu sa isang buy-bust operation. Ang detalye ng report mula kay Patrolwoman Annalyn Canoo. Nasabat ng mga kapulisan ng Tagbilaran City ininalang shabu na nagkakahalaga ng higit 11.2 milyon sa isang matagumpay na buy-bust operation na ikinasamba na alas 11 ng gabi noong 19 ng Hulyo sa taong kasalukuyan sa Barangay Buoy, Tagbilaran City, Bohol. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel John Carl Oliver Escobar, Chief of Police at Tagbilaran City Police Station, ang suspect na si Ron, 48 anyos at nakasamahan nito si Jonas, 37 anyos, na kapwa-residente ng Barangay Kugon, Tagbilaran City, Bohol. Nakumpiska mula sa pag-iingat ng mga suspect ang tatlong large pack ng hinilalang shabu, buy-bust money, Vivo na cellphone at Chinese tea bag at backpack na ginamit bilang lagayan ng mga droga at tricycle. Tinatayang nasa 1,650 na gramo ang kabuang timbang na recover ng hinilalang shabu na may standard drug price value na 11,222,000 pesos. Naharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Sections 5 at 11 na Article 2 ng RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito ay isang pinakamalaking drug bust na naisagawa sa ating lungsod sa ilalim ng Oplan Limpio Tagbilaran. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa suporta ng pamahalaang lungsod ng Tagbilaran City na walang sawang sumusuporta sa ating mga advokasya para sa isang ligtas at malinis na komunidad. Ang tagumpay na ito ay patunay na hindi titigil ang inyong kapulisan sa pagsugpo sa iligal na droga. Sama-sama, kaya nating linisin ang Tagbilaran City. Muling giniit na pamanuan ng Tagbilaran City Police Station na walang puwang sa lungsod ang iligal na droga at patuloy ang kanilang determinadong kampanya upang labanan ito at nasiguro ang kaligtasan ng mga mamamayan. Mula dito sa Central Visayas, ako ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Annalyn N. Canoog, alagad ng batas, taga-tuguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Canoo. Sa patuloy na kampanya laban sa iligal na droga, naaresto ang isang drug suspect sa ikinasang buy-bust operation ng mga otoridad sa Clarin, Misamis Occidental. Alamin ang iba pang mga impormasyon mula kay Patrolwoman Riza Sohonia. Arestado ang isang drug personality sa ikinasang joint buy-bust operation ng mga operatiba ng Provincial Drug Enforcement Unit 10, Misamis Occidental at Clarin Municipal Police Station sa Barangay Tinaklaan, Clarin, Misamis Occidental. Kinilala ni Police Major Alvin Tamayo, officer in charge ng Clarin Municipal Police Station, ang suspect na si alias Dodong, 26 anyos at residente ng nasabing lugar. Sa ikinasang operasyon ng mga operatiba bandang alas 8 ng gabi ay nakuha ang 6 na maliliit na pakete ng hinihinalang shabu at isang 500 peso bill na ginamit bilang buy-bust money. Naharap ang suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Northern Mindanao, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Riza Sahonia, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sahonia. Bilang bahagi ng pinaigting na kampanya para sa public safety at community empowerment, nakibahagi ang Philippine National Police sa isinagawang multi-agency community awareness and education activity sa Rizal Memorial Colleges, Davao City. Magbabalita dyan si Patrolwoman Daphne Pasaon. Sa panahong puno ng hamon mula sa banta ng iligal na droga, terorismo at maling impluensya sa kabataan, isang mahalagang hakbang ang sinagawa nitong Hulyo 21 kung saan ay nagkaroon ng mahahalagang interactive lecture ang mga tagapagsalita. Tinatayang 500 mag-aaral mula sa kursong Bachelor of Science in Criminology ang dumalo sa programa na naglalayong magbigay ng kaalaman at kamalayan sa mga mahahalagang isyu na kinahaharap ng lipunan.
Mula sa matitinik na abogado ng PDEA hanggang sa mga eksperto sa pampasabog ng PNP Explosive Ordnance Disposal at mga veteranong tagapagbantay mula sa National Intelligence Coordinating Agency, nagsama-samang iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang bigyang liwanag ang mga isyong hindi basta-basta tinatalakay sa loob ng silid-aralan. Sa pamumuno ng Regional Police Community Affairs and Development Unit 11, naging tulay ang programang ito hindi lamang sa pagbabahagi ng impormasyon, kundi sa paghubog ng responsabling mamamayang handang makialam at makipaglaban para sa kapayapaan ng bayan. Mula dito sa Davao City, ako ang inyong PNN Correspondent Patrolwoman Daphne Pasaol, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Matagumpay na isinagawa ang 2nd Regional Joint Security Control Center meeting sa himpilan ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region bilang bahagi ng patuloy na paghahanda para sa mapayapa, maayos at ligtas na BARM parliamentary elections. Nakibalita dyan si Patrolwoman Judy Ann Alibo. Isang matagumpay na 2nd Regional Joint Security Control Center ang isinagawa ng mga kapulisan ng PROBAR at ibang ahensya ng pamahalaan sa Multipurpose Center, Camp Brigadier General Salipada K. Pindaton, Parang Maguindanao del Norte. Ito lamang ika-21 ng Hulyo taong kasalukuyan. Ang naturang pagpupulong ay pinangunahan ni Police Brigadier General Jason C. D. Guzman, Regional Director ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region, katuwang sina Lieutenant General Antonio G. Nafarrete, Commander ng Western Mindanao Command AFP, Commander Richard V. Mafre, Acting Commander ng Coast Guard District BARM, at iba pang mga opisyales at personahe ng PROBAR. Tinalakay sa pagpupulong ang mas pinaigting na paghahanda sa seguridad at pagpapatibay ng mga pinagsanib na operational plan upang matugunan ang mga posibleng banta kaugnay ng nalalapit na 2025 First BARM Parliamentary Election. Kasama rin sa diskusyon ang pinakabagong updates tungkol sa election areas of concern at iba pang usapin sa seguridad. Binibigyan din nito ang pagkakaisa at matatag na pangako ng PNP, AFP at Philippine Coast Guard na matiyak ang mapayapa, maayos at tapat na halalan sa rehiyon ng Bangsamoro. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Judy Ann Alibo, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Alibo. Hindi nakalusot sa batas ang isang dating preso matapos itong muling maaresto sa ikinasang buy-bust operation ng mga operatiba sa Iloilo. Patrolwoman Andrea Dominic Depalubos sa report. Balik kulungan ang isang dating preso matapos mahuli mula sa isinagawang buy-bust operation ng mga otoridad sa Barangay Bulilao, Mandurriao, Iloilo City. Nito lamang ika-21 ng Hulyo taong kasalukuyan. Ang operasyon ay isinagawa ng mga operatiba mula sa Iloilo City Police Station 10 bilang bahagi ng layunin ng Philippine National Police na linisin ang mga komunidad mula sa banta ng iligal na droga. Kinilala ni Police Lieutenant Greg Matutino, Deputy ng Iloilo City Police Station 10, ang suspect na si alias John, 24 na taong gulang at residente ng naturang lugar. Matapos mahuling nagbebenta ng isang sachet ng hinihinalang shabu sa police pusher buyer na nagresulta sa pagkaka-recover ng 1 gramo ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 6,800 piso. Dagdag pa ni Police Lieutenant Matutino, matagal nang minamanmanan si alias John na dati nang nakulong dahil sa parehong kaso. Siya rin ay subject ng isang search warrant kung saan nagresulta sa pagkakasamsam ng 39 na sachet ng hinihinalang shabu na may kabuuang timbang na 200 gramo at may standard drug price na 1,300,060 piso. Kasalukuyang nasa kustudiya na ng pulisya ang sospetsado para sa tamang disposisyon at haharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy ang mas pinaigting na kampanya ng Police Regional Office 6 laban sa iligal na aktibidad kaugnay sa ipinagbabawal na droga upang linisin ang komunidad mula sa mapanirang bisyo. Ang matagumpay na operasyong ito ay patunay ng masigasig na pagsisikap ng Philippine National Police upang labanan ang kriminalidad at maprotektahan ang publiko laban sa panganib na dulot ng iligal na droga. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka.
Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Andrea Dominic Di Palobos, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman De Palubos. At yan ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao sa loob ng linggong ito. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP Police General Nicolas Torre III at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balansing balita dahil dito sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. At muli naming ipinapaalala ang panawagan ni Chief PNP na huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa mga presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto. Mula rito sa tanggapan ng tagapagugday ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Patrolwoman Melanie Mapa, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.